Bagong kasambahay lamang si Katya sa kanyang mga amo. Mababait naman ang mga ito, lalo na ang kanyang Sir Megs. Hindi nga lang niya lubos maisip na sa kabila ng kagwapuhan ng kanyang among lalaki ay isa lamang bulag ang asawa nitong si Ma'am Cherry. Mabait naman ang babae at ito lang ang madalas na kasama niya sa bahay sapagkat nagtatrabaho ang kanyang among lalaki at gabi na kung ito ay umuuwi. Maganda naman ang kanyang Ma'am Cherry, ngunit dahil nga sa bulag ang mga mata nito, talagang malabo niyang pakisamahan nito kung sakaling siya ang asawa nito. Pag-ibig nga naman, malawak ang bahay ng mag-asawa at wala namang anak ang mga ito. Kabisado naman ng kanyang Ma'am Cherry ang buong bahay at talagang dinisign ang bahay na walang mga hagdan. Mahirap na raw kasi at baka mahulog pa ang kanyang among babae. 4 ang kwarto roon at mayroong tig-iisang banyo. Ang 2 kwarto ay para sa mga guests habang ang silid naman niya katabi lamang ng kusina. Hindi kalakihan, ngunit hindi rin naman maliit. Para nga sa kanya na lumaki sa bukid, malaki na iyong silid at sa kanila nga nagsisiksikan pa sila roon. Madali namang nakuha ni Katya ang kanyang mga gawain. Hindi naman kasi ganoon kahirap. Magluluto lamang siya ng pagkain nila ng kanyang among babae at maglalaba. Maglilinis ng buong bahay at magdidilig ng mga halaman sa paligid. Hindi niya nga ma-imagine kung paanong mahilig sa mga bulaklak ng kanyang Ma'am Cherry, gayong hindi naman ito nakakakita. Nang araw ang iyon, kasalukuyan itong kumakain ng tanghalian. Palakwento rin ito. Kaya naman pilit niyang sinasabayan kahit pa wala naman siyang kaalam-alam sa mga pangmayamang ganap nito sa buhay. Hanggang sa naisip ni Katya ang isang bagay. Kapag malaman kaya ng kanya Ma'am Cherry na maganda siya at talaga naman nakakaakit, maaalarma kaya ito lalo na't palagi niyang napapansin ng mga sulyap sa kanya ng kanyang Sir Megs. Hindi naman kasi sa pagmamayabang. Ngunit kahit hindi siya pinanganak na mayaman, ay tila ba kutis mayaman ang kanyang balat. Lumaki siya sa bukid, ngunit maputi at makinis ang kanyang balat. Idagdag pa ang magaganda niyang pilik mata at matangos na ilong, malarosas na mga labi. At sabi nga ng iba, talagang nangungusap ang kanyang mga mata. Sayang nga kung nakapag-aral lang sana siya. Mabuti na nga rin siguro na bulag ang kanyang Ma'am Cherry. Baka magselos lamang ito kapag nakita nito ang kanyang ganda. Sa katunayan, panay nga ang pagpapakyut ng mga gwardiya sa subdivision na iyon sa kanya. Sa 1 linggo niya kasi roon, madalas siyang lumabas upang magpa-load sa kabila kung saan nadadaanan niya ang entrance ng subdivision at naroon ang mga gwardya. Hindi na iyon bago kay Katya. Sanay na siya na makakuha ng atensyon ng mga lalaki. Napapangiti na lamang si Katya kung sana siguro makapag-aasawa rin siya ng mayaman, tiyak na hindi na siya mamamasukan. Natapos na sa pagkain ng kanya Ma'am Cherry, kaya naman iniligpit niya na ang pinagkainan nito. Pakanta-kanta pa siya habang naguhugas ng mga plato. Busog din naman siya sapagkat kung ano ang kinakain ng kanyang Ma'am Cherry, ibinabahagi rin naman ito sa kanya. Tiyak na mas lalo siyang magmumukhang mayaman sapagkat nakakakain na siya ng pagkain ng mga mayayaman. Tapos na siya sa lahat ng gawaing bahay, kaya naman nakakapagpahinga na siya sa sala. Naroon naman at nakabukas ang telebisyon. Tahimik lamang siyang nanonood ng palabas. Bakit kaya nilagyan pa ng telebisyon ng sala hindi naman nakakapanood ang kanyang Ma'am Cherry? Nakakatuwa naman kung nakikinig lamang ito sa TV. Di sana, radyo na lang ang binili nito para mapakinggan. Siguro, para din iyon sa mga kasambahay o hindi kaya sa kanyang Sir Megs kapag wala itong pasok sa trabaho. Napahilata na lamang si Katya sa malambot na sofa. Wala namang sisita sa kanya at magbabantay sa kanyang kilos. Tapos na rin naman niya ang trabaho niya, kaya wala namang masama kung maghilata siya roon. Hanggang sa mapansin niya ang picture frame ng kanyang mga amo. Bulag nga pala talaga ang kanyang Ma'am Cherry ng ikasalang mga ito. Sa tansya ni Katya ay nasa 30 ang edad ng kanyang Ma'am Cherry.
habang siya 22 pa lamang. Ganun pa man, hindi mawala-wala sa kanyang isip ang panghihinayang na nararamdaman niya para sa kanyang Sir Megs. Tiyak kasi siya na maraming babaeng magkakagusto rito at mas bagay rito. Ngunit bakit kaya mas pinili nito ang kanyang Ma'am Cherry? Baka mas mayaman ang kanyang babaeng amo at tagapagmana kaya ito ang pinakasalan ng kanyang Sir Megs. Natawa na lamang si Katya. Siya lang din naman ang sumasagot sa kanyang mga katanungan. Hanggang sa maya-maya pa, nakaramdam ng antok si Katya. Ayaw niya ang matulog, kaya naman tumungo siya sa kusina at binuksan ng ref. Kumuha siya ng baso, tsaka nilagyan iyon ng ice cream. Maraming ice cream sa ref, kaya naman iyon ang madalas na pinapapak ni Katya sa tuwing tanghali at mainit ang panahon. Sarap na sarap siya sa kinakain nang makitang lumabas ng silid ang kanyang Ma'am Cherry. Maya-maya pa, nasa kanyang tabi na ito at nagsabi na gusto rin daw nitong kumain ng ice cream kaya kinuhanan niya rin ito. Ito pa nga ang nag-utos sa kanya na dagdagan niya ang kuha niya kung gusto pa niyang kumain. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Kasalukuyang nagluluto ng hapunan si Katya. Alam niyang maya-maya lang darating na ang Sir Megs niya kaya kailangan niyang matapos agad ang pagluluto. Magaling naman siyang magluto sapagkat kusinera sa probinsya ang kanyang lola at doon niya naman ang lahat ng kanyang nalalaman sa pagluluto. Sakto ngang pagdating ng Sir Megs niya, natapos na siya kaya naman nang makita niya itong pumasok na sa silid ng mga ito, kaagad na siyang naghain. Alam niyang magbibihis lamang ito at lalabas na upang maghahapunan. Sa pagod ba naman sa buong araw na trabaho? Kahit kailan talaga, kahit gaano kasimple ang isuot ng kanyang among lalaki, talagang bumabagay rito. Napakagwapo pa rin itong tignan at talaga namang hindi nakakasawa. Kung hindi nga lang siya nahihiya, hindi na sana niya magagawang ihiwalay pa ang kanyang mga mata sa lalaki. Ngunit minsan, nahuhuli siya nito at talaga namang siya ay natutunaw sa tuwing umingiti ito sa kanya. Inaya pa nga siya ng mga itong sumabay sa pagkain. Nahihiyaman, pinaunlakan niya na't naupo na siya sa harap ng mag-asawang amo. Masarap nga ang kanyang luto, kaya naman nagsimula na silang kumain. Panay naman ang puri sa kanya ni Sir Megs na nakaagad namang sinang-ayunan ng asawa nitong si Ma'am Cherry. Hindi nga lang maintindihan ni Katya kung bakit tila may gustong sabihin sa kanya ang kanyang among lalaki. Para bang may gusto itong sabihin bukod sa napakasarap niyang magluto. Naparami nga ang kain ng mag-asawa hanggang sa natapos. Marami silang napagkwentuhan habang paminsan-minsan sumasali na rin siya. Nauna na sa pagpasok sa silid ang kanyang Ma'am Cherry at naiwan naman ang kanyang Sir Megs. Katya, anong ginagamit mong sabon at makinis at maputi ang balat mo? Hindi niya inaasahan ang naging tanong na iyon sa kanya ng kanyang among Sir Megs. Wala po sir, hindi po ako gumagamit ng mga sabon at allergic po yung balat ko sa sabon. Magalang na sagot naman niya. Sa kaloob-looban niya, natutuwa siya at napansin din pala ng kanyang Sir Megs ang kanyang magandang balat. Hindi alam ni Katya kung bakit na mga oras na yun, nanatili pa rin sa kusina ang kanyang among lalaki. Nais lamang pala nitong uminom ng kape pagkatapos ng hapunan. Sa bagay, baka nga iyon ang gamot sa pagod ng lalaki. Inintindi na lamang ni Katya ang mga hugasin. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa akin at ako na ang bahalang bumili. Ano bang shampoo ang ginagamit mo? Napakarami pang tanong ng kanyang Sir Megs na kanya namang malugod na sinagot. Bakit kaya biglang naging interesado ang lalaki sa mga personal na gamit niya? Hindi na lamang niya iyon inisip hanggang sa natapos na ang kanyang ginagawa. Naroon pa rin ang kanyang Sir Megs at tumihigop ng tinimpla nitong kape. Hindi na nga siya nito inutusan at ito na mismo ang nagtimpla. Sa wakas, natapos na rin si Katya sa mga gawain. Wala namang halos na nangyari ng gabing yun at naligo na siya. Pagod din ang kanyang katawan kaya balak na sana niyang magpahinga. Nasa kalagitnaan siya ng paliligo nang marinig na may kumatok sa pinto ng maid's quarter.
Napilitan na lang siyang magtapi ng tuwalya habang tumutulo ang tubig sa kanyang basang buhok. Lumabas siya tsaka binuksan ng pinto. Bumungad sa kanya ang Sir Megs niya na may daladalang isang kalakihang kahon. Heto, alam kong babagay sa'yo ang mga yan. Mga dating damit yan ng asawa ko na hindi niya na naisusuot. Sa narinig, bahagya namang nakaramdam ng tuwa si Katya. Hindi niya lubos maisip na ang kanyang Sir Megs pa mismo ang magbibigay nun sa kanya. Siguro dahil na rin sa utos ng asawa nito. Nagpasalamat siya sabay abot sa kahon. Ngunit nakalimutan niyang maluwag pala ang pagkakatapi ng tuwalya at nabitiwan niya iyon dahilan kung bakit bumagsak iyon sa sahig. Nataranta naman siya at ganoon din ang kanyang Sir Megs. Para bang bigla itong nailang at hindi mapakali. Tiyak na nakita nito ang kanyang kabuuan. Hiyang-hiya naman siya sa nangyari. Ito pa mismo ang nagtapi sa kanya ng tuwalya sapagkat hindi niya magawang gumalaw at hawak pa rin ang kahon. Ramdam ni Katya ang matinding pagpipigil ng kanyang among lalaki. Malamig din ang kamay nito nang hindi sinasadyang mapadikit sa kanyang balat. Kinailangan pa nito ang tumikim bago nagawa ang tumalikod. Alam niyang matinding pagkontrol ang ginawa nito sa sarili. Hindi rin naman kasi niya sinasadya. Para tuloy, inaakit niya ang kanyang among lalaki sa mga nangyayari. Pero alam niya sa sarili niya na hindi niya iyon sadya. Ngunit bakit maging siya nakaramdam ng init, lalo na sa isiping ganun ang nangyari kanina. Wala na sa kanyang harapan ang kanyang Sir Megs, kaya naman dinala niya na sa loob ng kwarto ang damit. Sinara niya ang pinto at tinapos muna ang paliligo. Nang matapos, tsaka niya binuksan ng kahon. Magagandang mga damit nga ang laman nun. Lahat ay dress na alam niyang babagay sa kanya. Meron ding mga pantulog na talaga namang napakaganda at kalidad ang tela. Tiyak na masisiyahan siyang isuot ang mga iyon. Sinukat na nga niyang isa sa mga yun at nagpa siyang iyon na lamang ang gawing pantulog. Malinis naman kasi at mabango iyon kaya okay na. Nang sumunod na mga araw, mas naging magiliw pa ang pakikitungo ng among lalaki ni Katya sa kanya. Para bang may kakaibang ibig sabihin talaga ang mga kilos nito. Hanggang sa isang gabi nga, muli itong kumatok sa kanyang silid. Matutulog na nga siya noon, ngunit pinagbuksan pa rin niya ang amo. Nakaligo na siya't kasalukuyang pinapatayo na lamang ang kanyang buhok. Nang buksan niya ang pinto, ay naamoy kaagad niya ang alak na nagmumula sa kanyang Sir Megs. Nagulat siya nang bigla na lamang itong pumasok at may daladalang supot. Mukhang lasing na ito at akala yata silid nito iyon ng asawa nito. Ilang beses mang nagtangka si Katya na pigilan ng kanyang amo, ngunit nahiga na ito sa kama pagkatapos ilagay sa ibabaw ng mesa ang mga binili nito. Hindi naman iyon pinakailaman ni Katya, ngunit nakaramdam siya ng takot. Oo, aaminin niyang pangarap niyang makatabi sa pagtulog ang kanyang Sir Megs, ngunit alam niyang mali yun. Ano na lang ang iisipin ng asawa nito kung sakali mang hinayaan niyang matulog doon ang kanyang amo. Kaya naman, nagpa siya si Katya na kausaping muli ang kanyang Sir Megs. Gising pa rin naman ito. Sa wari niya, masyado na itong pagod para bumangon pa at tunguhin ang silid ng asawa. Saan ngayon matutulog si Katya? Alangan namang sa sahig. Sa huli, hinayaan na lamang niya ang kanyang Sir Megs. Bahala na kung anumang mangyayari. Basta ang alam ni Katya ay nagugustuhan niya ang mga ideyang pumapasok sa kanyang isip. Napakagwapo talaga ng kanyang amo. Maswerte talaga ang asawa nito. Ngunit sayang lang dahil naging bulag ang kanyang Ma'am Cherry. Hindi nito nakikita sa araw-araw ang gwapong mukha ng asawa hanggang sa nagawa na ngang tumabi ni Katya sa kanyang amo. Wala namang makakaalam kaya sasamantalahin na muna niya ang pagkakataon na matitigan at malapitan ang kanyang Sir Megs. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla na lamang itong dumilat. Diretso ang mga mata nito sa kanyang muka.
Hanggang sa isang mainit na haplos ang iginawad nito sa kanyang pisngi, sabay sabing, "Napakaganda mo talaga, Katya." Bulong nito na para bang siya inaakit. Tila ba siya nito minamagnet na gusto niyang mas magkalapit pa ang kanilang mga muka hanggang sa sabay silang napalunok ng kanyang amo. Iisa lang ang bagay na nasa kanilang isipan na mga oras na yun. Alam ni Katya na siya ay magkakasala, ngunit ayaw na niyang umurong. Hindi niya na kaya pang pigilan ang init na kanyang nararamdaman habang papalapit ang labi nila ng kanyang Sir Megs. Ayaw niyang umiwas sapagkat maging siya gustong maranasan ang mahalikan ng isang Sir Megs. Hanggang sa tuluyan na ngang naglapat ang mga labi nila. Mainit, para bang may kung anong mga bagay ang nagsasayawan sa kanyang sikmura. Malambot ang mga labi ng kanyang Sir Megs, kaya naman napapikit ng tuluyan si Katya at tuluyan na nga siyang nakalimot sa mga nangyayari. Mas lumalim pa ang halik na pinagsasaluhan nila ng kanyang amo. Nalalasahan pa nga niya ang alak, ngunit mas nagdagdag lamang iyon ng galak kay Katya. Hindi siya makapaniwala na naroon siya at kahalikan ng lalaking kanyang lihim na hinahangaan. Alam naman niyang mali, ngunit anong mali kung nasisiyahan naman siya? Mas mali kung magtitiis siyang mangarap na lang ng habang buhay. Ngayong natupad na ang isa sa mga inaasam niya, hahayaan na niya ang sarili na malunod sa kumunoy. Bahala na ang lahat kinabukasan, bahala na. Basta masaya siya ng gabing yun at hindi niya yun palalagpasin. Susulitin niya ng husto. Sayang-saya naman ang kanyang Sir Meg sa kanyang labi at nagawa na nitong bumangon sa kanyang higaan. Pinalalim pa nito ang halik at halos hindi na rin ito malaman kung saang dako ang hawak. Ramdam niya ang labis na pananabik ng kanyang amo sa kanya. Bagay na lihim niyang ikinatuwa. Siguro naman, malabong mahuli sila ng kanyang among babae sapagkat bulag naman ito. Mukhang mas magiging exciting pa ang mga susunod na araw at gabi ni Katya sa bahay na iyon. Ilang saglit pa nga, naramdaman niyang bumaba pa ang halik ng kanyang amo. Gustong-gusto naman niya ang ginagawa ng kanyang Sir Megs. Halos hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nadarama. Masyado siyang nadadarang at talaga namang tumindi pa ang init na kanyang nararamdaman. Halos hindi na siya mapakali. Sayang-saya naman ang kanyang Sir Megs nang dumako na nga ito sa bagay na pinakapunteriya nito. Ramdam na ramdam naman iyon ni Katya. Kagatlabi siya ng mga oras na yun. Wala na siyang ibang gusto kundi marating ang dulo ng walang hanggan. Ilang saglit pa, tumigil sa ginagawa ang kanyang amo. Tila hindi naman ito lasing at ganoon na lamang ito kasabik. Muli nitong binalikan ang kanyang mga labi. Tinugon niya ang mga halik nito at napayakap dito. Alam niyang halos hindi na makapaghintay ang lalaki at ganoon din naman siya. Handa na siya sa magaganap anumang oras. Kaya ilang minuto lang at pumwesto na nga ang kanyang amo. Tiniis niya ang lahat. Alam naman kasi niya na kahit napigilan niya ang kanyang Sir Megs, talagang malabo itong huminto pa. Sa itsura nito nang tuluyan siyang maangkin, para bang nakuha na nito ang kaligayahang ninanais nito. Hindi halos maipaliwanag ang mukha nitong labis na nasisiyahan ng mga oras na yun. Para bang isa siyang iniingatan na mamahaling bagay na ayaw nitong mabasag. Patagal ng patagal, napapalitan ng kakaibang saya ang nararamdaman ni Katya. Napapasinghap na nga siya dahil sa ginagawa nila. Hindi dahil sa sakit, kundi sa kakaibang pakiramdam. Napapalunok siya at salubong din ang kanyang mga kilay. Ganoon pala ang pakiramdam. Kung ganoon pala kasaya ang ganoong bagay, ay tiyak na hindi siya tatanggi kapag niyaya siya ng kanyang amo. Sino ba naman ang tatanggi sa ganoon? Pakiramdam ni Katya ay nabuo siya. Pakiramdam niya na puno ang puzzle na kulang sa kanyang katawan at kanya na iyong natagpuan. Napapayakap na lamang siya ng husto sa kanyang Sir Megs. Paminsan-minsan kasi, nagagawa nitong abutin ang kanyang mga labi at binibigyan siya ng isang malalim at mainit na halik. Sa ganoong paraan, mas nadadagdagan ng galak na nararamdaman ni Katya. Para bang mas lalo siyang nadadarang
at talagang gustong-gusto niyang magpaubaya na lamang. Kulang na lamang, maduling siya sa sobra-sobrang kasiyahan. Ayaw niyang huminto ang kanyang Sir Megs. Tiyak na hindi siya masyasyahan kung ito ay hihinto. Ramdam kasi niya na malapit na niyang marating ang dulo. Hanggang sa hindi nga siya nagkamali. Naipon sa kanyang lalamunan ang anuman na sanang sasabihin. Halos mapamura siya. Ganun pala iyon katindi. Halos mangatog ang kanyang buong katawan. Talagang narating niya ang dulo sa unang pagkakataon. Ganoon pala iyon kaganda. Samantalang ang kanyang Sir Megs patuloy lamang. Hindi ito tumitigil. Para bang nais rin itong marating ang dulo. Sa kabila ng kanyang nararamdaman ay hinayaan na lamang ni Katya hanggang sa muli nakaramdam na naman siya ng kakaiba. Napapapikit na lamang siya na hindi niya namamalayan. Muli siyang nasayahan at ninamnam ng husto ang mga nangyayari. Walang makakapigil sa kanila ng gabing yun. Malaya silang gawin ng anumang makakapagpasaya sa kanila. Hanggang sa ikalawang pagkakataon, narating ni Katya ang dulo. Halos manghina na siya. Ngunit sulit naman ang lahat sapagkat sabay naman nilang narating ang dulo ng kanyang amo. Napasubsob na lamang ito sa kanya at wala naman siyang ginawa kundi ang hayaan na lamang ito. Kapwa sila bumabawi ng kanilang paghinga sapagkat masyado silang hiningal. Hanggang sa maya-maya pa, nakaramdam siya ng antok at hindi na namalayang nakatulog. Wala siyang ibang iniisip kundi ang lalaking una na nakasama niya ng gabing yun. Maging sa kanyang panaginip, naroon ang kanyang Sir Megs. Kinabukasan pagising niya, naroon pa rin sa kanyang tabi ang kanyang Sir Megs nang biglang may kumatok sa pinto at tinatawag ang kanyang pangalan. Nataranta naman siya nang marinig ang kanyang Ma'am Cherry. Ngunit nawala ang kanyang pagkataranta nang maalalang hindi nga pala nakakakita ang kanyang among babae. Tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Bumungad ang kanyang Ma'am Cherry. "Katya, hindi ba umuwi ang sir mo kagabi?" Tanong pa nito sa kanya na napalingon. Hindi po ma'am. Hindi po ba siya tumawag sa inyo?" Kunwari hindi niya alam, samantalang nasa kanyang likuran lang ang kanyang among lalaki. "Hindi siya tumawag, baka nag-overtime sa trabaho niya. Sige, magluto ka agad kapag tapos ka na riyan sa ginagawa mo." Wika pa ng kanya Ma'am Cherry. Umalis na ito, hawak-hawak ang isang tungkod na siyang nagsisilbing gabay nito sa buong bahay. Nagkatitigan sila ng kanyang Sir Megs. Ganoon na lamang ang kilig na naramdaman niya nang halikan siya ng kanyang Sir Megs sa noo. Noon, napagpasyahan na nilang mag-ayos ng sarili. Binuksan din ng kanyang amo ang supot na dala nito kagabi. Naglalaman pala iyon ng mga gamit na pambabae, katulad ng shampoo, perfume, lotion at kung ano-ano pa. Mukhang mamahali ng mga iyon, kaya naman tuwang-tuwa siya. Wala naman silang pag-uusap tungkol sa nangyari sa kanila at sapat na ang pagtitinginan nilang dalawa para maintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Total, hindi naman sila nakikita ng asawa nito. Paninindigan na lamang niya ang lahat. Bahala na, pero makikipaglaro na siya sa apoy. Iniligpit niya ang mga binigay sa kanya ng lalaki at magkasunod na silang lumabas. Nagsimula na siyang nagluto at hindi niya alam kung ano ang sinabi ng kanyang Sir Megs sa asawa nito. Isang gabi, hindi na nakatiis si Katya at ang kanyang Sir Megs. Habang nasa kusina ay ginamot nila ang init ng katawan nila sa isa't isa. Para sila pang mag-asawa kung umasta sila sa bahay na iyon. Mga gigil na gigil sa isa't isa. Napapakagat-labi na lamang si Katya hanggang sa lumabas ang kanyang Ma'am Cherry at siya hinanap. May mga tanong lang pala ito't binuksan na ang ref. Alam na alam naman ito kung saan nakalagay ang pitsil ng tubig, kaya naman hindi na ito nahirapan. Ang hindi lang nito alam ay naroon ang asawa nito at wala naman talagang lakad. Naroon nga at gumagalaw sa kanyang likuran ng amo. Hindi na sila huminto sapagkat mahirap na. Hindi rin sila nakikita ng kanyang among babae kaya wala silang pakialam. Mas maganda nga ang ganoon at talagang nagagalak silang pareho. Naroon sila at ginagawa ang bagay na iyon na walang kaalam-alam ang among babae.
Napapakagat labi na lamang si Katya. Halos hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Talagang nasisiyahan siya ng mga oras na iyon. Para bang tuluyan na ring nadala ang kanyang Sir Megs. Hindi na nito inisip ang asawa nito na nagawa pang umupo sa hapagkainan sa mismong harapan nila. Ingat na ingat naman silang makalikha ng ingay dahil matalas naman ang pandinig ng babae. Maging ang bawat galaw ng kanyang Sir Megs ay limitado sapagkat nakakalikha ng ingay ang bawat ginagawa nila. Halos mabaliw na lamang si Katya. Masyado niyang ninamnam ang ganoong klaseng pakiramdam at talaga namang napapatingala siya sa kisame. Awang ang kanyang mga labi at nagpipigil ng kanyang ingay. Katya, ano yung ginagawa mo? Maya-maya pa, tanong ng kanyang Ma'am Cherry. Nagulat siya't hindi makasagot kaagad sapagkat baka mabasag ang kanyang boses. Nagpupunas po ako ng mga platong hinugasan ko, ma'am. Bakit ho? May iuutos ba kayo? Sa kabila ng kanyang sinabi, patuloy lamang sa ginagawa ang lalaki. Wala naman. Naririnig ko kasing napapasinghap ka na parang napapasok ka dyan eh. Napatakip sa bibig si Katya sapagkat naririnig pala ng kanyang Ma'am Cherry ang kanyang mahihinang singhap. Hindi po ma'am. Nagpupunas po ako ng mga plato. Napapangiwi na lamang si Katya. Mukhang kailangan nilang umalis ng kanyang Sir Meg sa harapan ng babae at napakatalas ng pandinig. Natatakot din naman siya na baka hindi makapagpigil ang lalaki at makalikha ng ingay. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin ang lalaki. Halos mabaliw silang pareho nang tumayo ang kanyang Ma'am Cherry at lumapit sa gawin ng lababo kung saan sila nakapwesto. Mukhang maghuhugas yata ito ng kamay at ganoon na lamang ang pag-iingat nila na hindi sila nito masagi hanggang sa dahan-dahan na nga silang umalis ron. Nagpunta sila sa sala at doon ipinagpatuloy ang ginagawa nila. Napasubsob siya sa sofa habang dinadama ang kakaibang pakiramdam na iyon. Halos hindi niya nangakayanin ang nararamdaman ng mga oras na yun. Gustong-gusto niyang magmakaawa na wag huminto ang kanyang Sir Megs, ngunit hindi siya maaaring magsalita. Anumang oras kasi baka marinig siya ng kanyang Ma'am Cherry. Patindi ng patindi ang saya na kanilang pinagsasaluhan ng mga oras na iyon. Ang aga-aga ay talagang pinagpapawisan silang pareho. Ramdam ni Katya na nalalapit na siyang marating ang dulo. Wala na makakaawat pa hanggang sa tuluyan nga siyang natapos. Matagal bago siya nakabawi. At ilang saglit nga lang din, narating din ng kanyang Sir Megs ang dulo. Natawa na lamang si Katya. Nagawa pa siyang halikan ng lalaki. Kinahaponan, kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman sa likod bahay. Magaan ang kanyang pakiramdam, kaya naman pakanta-kanta pa siya. Nang maya-maya, dumating sa kanyang likuran ng kanyang Sir Megs. May dala-dala na naman ito para sa kanya. Pagkatapos kasi nang nangyari ng umagang iyon, tsaka lamang umalis ang kanyang Sir Megs. Nang makauwi nga ay hapon na at may dala-dala pang pagkain sa kanya. Napakasarap nun, kaya naman kanya nang nilantakan. Hanggang sa may ibinigay pa ito sa kanya na isang kahon. Katamtaman lamang ang laki nun, kaya naman na-curious siya sa laman. Nang kanya iyong buksan, nakita niyang isang magandang set ng kwintas, hikaw at bracelet. Halos manlaki ang kanyang mga mata. Napakaganda ng mga iyon at talaga namang nagustuhan niya. Ang lalaki pa ang nagsuot sa kanya ng kwintas at bracelet na talaga namang bumagay sa kanya. Para bang siya na ang itinuturing nitong asawa. Wala nga lang nakakaalam kundi silang dalawa lamang. Kung isa man iyon malaking pagkakasala, handa naman siyang mapunta sa impyerno. Basta kasama niya ang kanyang amo, okay lang sa kanya. Walang ibang mahalaga kundi ang kasiyahan niya ng mga panahon na iyon.